Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo humingi ng tulong mula sa mayayamang bansa para sa pagtugon sa climate change. Department of Energy, itinangging delikado sa sasakyan ang paggamit ng ethanol. Isang border sa Mandaluyong City pinatay umano ng kanyang landlord. At kilala rin ang isa sa pinakamahusay na ice sculptor sa Pilipinas. Nanawagan ng tulong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa mga mayayamang bansa para sa pagtugon sa climate change. Sa kanyang talumpati sa International Conference on Green Industry in Asia kanina, sinabi ng Pangulo na dapat asistihan ng mga developing countries ang mga mas mahihirap na bansa para harapin ang mga problemang dulot ng climate change. Si Marian Alivio magbibigay ng Express Balita. Pagtulong ng mga mayayamang bansa sa mga developing countries sa pagsusulong ng tinatawag na green industry para masawata ang climate change. Ito ang panawagan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ginanap na International Conference on Green Industry in Asia sa PICC sa Pasay City kanina. Partikular na hiniling ng Pangulo ang tulong pinansyal at teknikal para sa mga maliliit na bansa. Ito'y sa layuning matuloy-tuloy ang laban kontra global warming hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ito rin ay para malabanan ang kahirapan at makapaglikha ng karagdagang employment at investment opportunities sa pamamagitan ng green industries. Too many nations have believed that the environment must be sacrificed at the altar of growth. We have always believed otherwise. We need to grow and solve our economic problems in environmentally sustainable manner. At the same time, we need to protect our environment in ways that will create jobs, income, and economic opportunities. Kasabay nito, pinapurihan mismo ng United Nations ang Pilipinas dahil sa pangunguna nito sa kampanya laban sa climate change. Patunay umano rito ang nagkakaisang pag-aaproba ng 21 mga bansa sa kauna-unahang Regional Declaration hinggil sa green industries, ang Manila Declaration on Green Industries in Asia. Dito nakasaad ang mga estratehiyang kailangan para tulungang masugpo ang climate change. Kabilang narito ang pamumuhunan sa teknolohiya at negosyong nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Climate change carries no passport. No nation is immune from its effects, and no nation can respond effectively alone. Without global cooperation, we will not succeed. Ang nasabing deklarasyon ay ipipresenta rin sa gaganaping ika-15 UN Framework Convention on Climate Change Negotiations sa Copenhagen, Denmark. Inaasahang magsisilbi itong gabay sa pagbuo ng isang global agreement para labanan ang pagkasira ng kalikasan. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Update po tayo sa lagay ng panahon. Isang low pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa posibilidad na tuluyan itong mamuo bilang isang bagyo. Huli itong namataan sa layong 730 kilometro sa silangan ng Visayas. Kasabay nito, umiiral pa rin ang hanging habagat sa Central at Southern Luzon. Asahan ang madalas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, nilinaw ngayon ni Presidential Political Advisor Gabby Claudio na walang basihan ang ulat na kukuhanin ng Partidong Lakas Kampi bilang standard bearer si Senador Manuel Villar. Paliwanag ni Claudio, tanging miyembro lamang ng kanilang partido ang maaaring maging standard bearer nito. Si Villar ay kasapi ng Nationalista Party. Itinanggi rin ni Claudio na may mga miyembro ng Lakas na nakikipag-usap na kay Villar. Hindi rin anya totoo ang ulat tungkol sa resulta ng isang straw vote na naganap noong Agosto 20 kung saan mga taga-oposisyon umano ang napili bilang standard bearer.
Dagdag pa ni Claudio, ipapaubaya rin ni Pangulong Arroyo ang pagpili ng kandidato sa mga miyembro ng partido. Ilalabas niya ng partido ang desisyon nito sa pagpili sa September 16. Samantala, tumaas sa negative 31.9% ang kumpiyansa ng mga consumers sa ekonomiya ng bansa ngayong third quarter. Kumpara ito sa negative 34.2% na naitala noong second quarter at negative 52.8% naman noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral, ito'y dahil sa pagbuti ng lagay ng kalakalan, pagbaba ng presyo ng mga bilihin at interest rates at ang matatag na halaga ng piso kontra dolyar. May magandang sinyalis naman umano na posibleng lalo pang bumuti ang lagay ng ating ekonomiya sa huling 3 buwan ng taon. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalam. Mabilis na ipinaprubahan ng Senate Finance Committee ang panukalang budget para sa Office of the President at Office of the Press Secretary para sa isang taon. 1% ang itinas ng budget ng OPS sa darating na taon. Ito ang Express Balita ni Jeffrey Saidi. Mas mahaba pa ang binahe ng mga opisyal ng Office of the President at OPS kesa pagharap nila sa Senate Finance Subcommittee level patungkol sa pag-aproba sa kanilang 2010 proposed national budget. Paano ba naman 10 minuto lang halos ang itinagal ni na Press Secretary Serge Remonde at Executive Secretary Eduardo Ermita nang ipaliwanag ang budget ng Office of the President at Office of the Press Secretary. 4.367 billion pesos ang panukalang budget ng Office of the President, 1% lang ang itinaas mula noong isang taon. 4.259 billion pesos ang bagong appropriation sa budget kung saan 1.689 billion pesos nito ay para sa maintenance and other operating expenses ng Office of the President at 2.5 billion pesos naman para sa mga project offices kasama ng maintenance ng air transportation equipment. Ang karagdagang 107.323 million pesos naman ay nakalaan para sa retirement at life insurance sa mga kawani nito at 331,000 pesos naman ang para sa pensyon ng mga civilian personnel. So, meron naman ng 4.6 increase ang locally funded because of the creation of 4 offices, Mindanao River Basin Project, the Mindanao Office of the President that is being set up in Davao, and then the Millennium Challenge Task Force that will coordinate with the U.S. Mindanao Challenge Corporation at saka yung Presidential Advisor on Revenue Enhancement. So, the increase was practically very minimal. Under the Constitution, what is submitted by the Supreme Court must not be touched, because if Congress would reduce it, that will impair the independence of the judiciary. Aprobado na rin ang 1.145 billion peso budget ng Office of the Press Secretary. Lagpas 18% ang itinaas nito kumpara sa 970 million peso budget noong 2009. Mayorya ng pondong ito ay mapupunta sa Bureau of Broadcast Services at Philippine Information Agency. 8,692,000 ang inilaan para sa maintenance and other operational expenses ng Office of the Press Secretary, 1,922,000 sa Bureau of Communication Services, 1,199,000 sa News and Information Bureau at 1,747,000 naman ang sa Presidential Broadcast Staff o RTVM. 110 million naman ang budgetary support na inilaan para sa People's Television Network o NBN Channel 4. Magsusumite naman ng proposal ang OPS para mapasama na sa mabibigyan ng pondo ang dalawang sequester station na IBC-13 at RPN-9. So the sequester networks po, wala naman po talagang budget. In fact, yung tatlong networks natin, yung Channel 4, Channel 9 at saka Channel 13, wala naman po talagang budget sa gobyerno yun. Although may proposal nga sa House nung hearing namin nung isang araw na kung pwedeng mabigyan yung ng budget din yung 4, 9, and 13, lalo na po para sa mga empleyado. Pinapasabit po kami ng supplemental budget. So sasabit po namin yun para naman po sa ikaliligaya po ng mga empleyado po ng ating mga government networks. Sana po ipapasan kayo.
Lumusot na rin ang budget ng National Anti-Poverty Commission, Judicial System, Optical Media Board at Presidential Management Staff. Ako si Jeffrey Zaide, Nagbabalita Express. Posible magkaroon ng rollback ngayong weekend o sa susunod na linggo. Ito pagkatapos na bumaba ang presyo sa world market mula Lunes hanggang Huwebes itong linggo.